Hindi na bago ang kwento ng mga Filipino seamen na nagiging biktima ng Somali pirates. Katunayan, kamakailan lang nang masawi sa isang rescue operation ng dalawa sa mga kababayan natin dahil sa Somali pirates. Isa sa mga nabiktima ng Somali pirates noong 2009 ay si Roger Arroyo at kasama natin siya ngayon dito sa studio para magkwento sa atin tungkol sa kanyang karanasan. Magandang umaga po, Mang Roger. Magandang umaga, ma'am. Okay, nung na-meet ko po kayo, 2009 pa po yun, ano, na hostage po kayo sa Gulf of Aden. Opo, ma'am. Ng Somali pirates. Opo, ma'am. Ngayon po, ilang years na po ang lumipas, 2012 na po tayo ngayon, meron na naman pong nabiktima at sa kasawiang palad ay may dalawa pang namatay na mga Pilipino. Ano pong naramdaman ninyo nung nabalitaan niyo po ito na meron na namang na-hostage? Ma'am, naramdaman ko sa ngayon mayroon naman po tayo na namatay ng mga kasamahan namin sa Siman. Ako po nalulungkot sa pangyayari ngayon sa mayroon naman na biktima naman ng mga masamang mga Somalian pirates sa mga seaman. Paano po ba kayo nabiktima, sir, nung 2009 po? Ang trabaho niyo po sa barko ay ano po? Isa ko pong chief cook po sa barko. Chief cook, oo. Kwento niyo po sa akin, paano po ba yun? Pag dumarating yung mga Somali pirates, sumasampa na lang sa barko? Ganun po ba? Yung sa amin po nangyayari, ma'am, nung kami na hostage nung nakaraan nung 2009, kami po hinahabol ng dalawang bangka na napakatulin po, ma'am, eh. Bangka lang po? Dalawang bangka lang po mamabol sa amin na napakatulin. Ngayon, tumapat na sa amin, ayaw puminto ng kapitan namin. Nung tinutukan na po kami ng RPG, doon na po natakot yung kapitan namin at doon na kami huminto. Tapos? Nung kami huminto na ang aming barko, mabilis na sila dumikit sa barko namin. Saka sinabit na nila yung mga improvised hagdanan nila na pagkakit sila sa amin, tuloy-tuloy na paputok sila para sa barko namin hanggang nakaakyat sila lahat. O, tapos? Nung umakyat po sila doon sa barko namin, tuloy-tuloy na sila sa bridge, inipo na po kami doon sa bridge. Ano daw ang gusto nila? Ang gusto lang nila po kami na makausap yung kapitan at saka kumpanya namin. Yun lang po ang sinabi sa amin. Tapos kayo ay nakaligtas dahil? Nakaligtas po kami dahil nasa po sa tulong ng aming kumpanya na hindi naman po kami pinabayaan. Nagbayad na lang? Hindi ko po alam kung nagbayad po, ma'am, kung para kami nakawala dun sa aming aming pag-hostage. Pero nung time na nandun kayo sa barko tapos may mga barel, itong mga piratang to, anong ginagawa sa inyo? Sinasaktan po ba kayo? Nung time po, ma'am, na nandun kami sa bridge na kami lahat, kami nakahiga lang doon sa bridge, tapos lagi kami po nakatutok sa amin ng mga AK-47 ng mga Somalia. So hindi po kami makakilos-kilos ng maluwag dahil kami po ay kanilang limited po ang kilos namin. Lagi po silang mainit ang ulo sa amin dahil nasa yung mga problema nila na hindi pa sila nagkaintindihan ng pag-uusap ng aming kumpanya. So, may sinasaktan po ba sila? Hindi naman po may gaano sinasaktan, kundi ang ginagawa lang sa amin, lagi kami tinututukan ng baril at pinuputokan kami sa aming pagpipila po kami, tapos pinuputokan kami ng AK-47 malapit po sa amin. Nung mga panahong iyon, ano po yung tumatakbo sa isip ninyo? Inisip niyo po ba na mabubuhay pa kayo? Or? Sa amin, ma'am, halos isip ko noon na parang hindi na kami mabubuhay noon eh. Kasi kinabukasan, 24 hours, babaril na kami sa labas eh, sa wings eh. So, ginawa namin, puro na lang kami ng dasal na lang doon time na yun. Iiyakan na lang kami doon. At ngayon po, makalipas ang ilang taon, may trauma pa rin po ba? Sa ngayon, ma'am, bumabalik po, ma'am, ang trauma ko. Nung nababalitaan ko, mayroon naman po may nahol. Lalo na ngayon, mayroon naman po namatay sa mga kapwa namin. So, bumabalik pa talaga, ma'am. Nung na-meet ko po kayo noong 2009, kaunting malakas na sound lang, masarado lang yung pinto ng medyo malakas eh. Nagugulat kayo at natatakot eh. Hanggang ngayon ba? Ganun pa rin po? Opo, ma'am. Sa ngayon, minsan, hindi man iwasan, ma'am. Minsan, nagkagulat pa rin po ako sa pangyayari. May mga nightmares, ganyan? Minsan po, ma'am, hindi mo napaginipan ko pa rin yung mga ginawa sa amin ng mga pirata nun sa Somalia. Pero Mang Roger, kung kayo po ay na-traumatize dito sa nangyaring ito, ang balita ko po ay sasampa na naman po kayo sa barko. Bakit po? Opo, ma'am.
wala po kaming ibang dahil meron pa akong mga obligasyon sa aking pamilya at Hindi po kailangan kayo ko natatakot. nandun na po, kasama na po mga pang takot dahil sa, siyempre, ginagawa namin, may dasal na lang talaga para makasurvive kami sa pangailangan namin at saka sa trabaho namin. May training po ba kayong pinagdadaanan kung paano haharapin yung mga ganitong klaseng pirata? Kasi alam naman nating talamak ito, lalo na doon sa banda sa Gulf of Aden, kung saan kayo napapadaan palagi. Opo ma'am, mayroon po kaming, bago kami sumampa, mayroon po kaming mga anti-piracy sa seminar sa opisina. At doon pagdating sa barko, mayroon din po, ino-orient din kami ng aming kapitan. Ano po yung tinuturo sa inyo doon? Mga basic ma'am, pero hindi po sapat yun ma'am na kami tuturuan ng mga self-defense mga sa barko. Tapos doon sa hindi dapat gawin pa rin paano. Mahirap ma'am, once na nagkamali ka, papatayin ka talaga nila ma'am. Oo, mahirap din kapag lumaban ka. Lumaban ka, so hindi dapat lang lumaban ma'am. Gawin na lang talaga, dapat dasal lang talaga. At Anong panawagan ninyo po dun sa mga gobyerno at saka sa mga nagmamayari po ng barko para lalo pang maging ligtas yung ating mga seaman? ang ano ko lang po, nais ko lang po na ipaabot sana po dagdagan pa nila ng pag-aaral kung paano maligtas yung aming kabubuhay sa pagbabarko. Wala po bang security doon sa barko mismo na Sa amin po ma'am, wala pong security sa barko Pagdating doon sa pagdaan namin, wala po kami security sa barko na... nung time na yon? Nung time ma'am po, wala po ma'am. So talagang wala kayong armas kahit ano? Wala po ma'am, bawal po kasi sa barko rin na magdadala ng mga armas. Bawal. Okay. Kailan po ang alis ninyo ulit, Mang Roger? Sa ngayon po ma'am, wala pa dahil medyo papahinga muna kami dahil mayroon pa akong mga training paggawin. Okay, mag-ingat po kayo sa susunod ninyong pagsampa sa barko. Salamat Hindi po. na naman siguro doon sa bandang lugar na Gulf of Aden kung saan palaging may mga Somali pirates. Opo ma'am, wala na siguro. Kasi iniwasan ko po sumampa ng barko na mayroon doon na area na dadaanan. Ayaw ko po na sumampa na doon kasi natatakot po ako maulit. Kasi pangalawang buhay po na ito po ma'am. Okay. Maraming salamat po, Ginoong Roger Arroyo, isang seaman. Thank you po. Salamat po ma'am.